Anting-anting, agimat, bertud. Magkakaibang tawag, pero pare-pareho lang po yan. Napakarami niyan dito sa Pilipinas. Noong pang panahon ng giyera, sa pagkakaalam ko, or way before that, ginagamit na po yan. Kahit na po ni Bonifacio, ni Juan Luna, ni lahat po, ni Emilio Aguinaldo, meron po silang ginagamit ng mga anting-anting. Obviously, namatay pa rin po sila. Alam niyo kung bakit? Ang mga anting-anting ay may expiry date. Hindi po yan ipinapaliwanag ng mga nagbibigay o nagbebenta sa inyo. Ganun po yan. Katulad po nung Haring Bakal. Di ba sabi ko sa inyo, lahat ng kwento ko, yun ay na-experience ko ng personal. Hindi po yan haka-haka, hindi kwentong kutsero, hindi galing sa research, hindi galing sa YouTube o kwento ng iba. Ang kwento ko po sa inyo, ginawa ko ako mismo. Of course, matagal na po yun yung Haring Bakal ko. Siguro po 15 or more years ago. First level, second level, hanggang third level. Tinaga po ako ng napakatalas na itak. Hindi lang po sa katawan yun, yung third level. Kasi mahigit 30 po yun 37 if I'm not mistaken. Hanggang ulo tatagain ka. Hindi po tumalab. Wala pong dugo. Wala pong sugat kahit ano. Alam niyo kung bakit? May pananalig yung faith. Number 1, preparado po ako. Kasi napagdaanan ko na yung first, yung second, and third. Kailangan po kasi, nakahanda ka talaga. Kailangan madasalin ka, humingi ka ng tawad sa mga pagkakasala mo, at sabihin mo yung dahilan kung bakit gusto mo ito. Maaaring pananggalang o proteksyon. Pero katulad po ng sinabi ko, may expiry date po yan. Kasi, you can only use it several times. After a while, kailangan mo ng isauli. Saka ako na po ipapaliwanag dun sa mga subscribers ko kung paano ang pagsauli. Ano po? Pero malaking bagay po. Kaya ako naman po yun talaga sinikap na magkaroon ay dahil sa aking car accident nung bata pa po ako, nung 18 years old po ako. Kaya ako may scar sa right cheek. Hindi ko lang po yan pinaayos. Pinabayaan ko na lang. Hindi po ako ganun ka-vain Ewan ko po yung panahon na yun kasi wala namang, hindi masyadong vain ng tao yata. Anyway, balikan ko po. Hindi ko na po siya ginagamit. Pero malaking bagay po yun kasi proteksyon po yun sa lahat ng bagay na may kinalaman sa bakal. Kailangan po may proper explanation din. Yung pinangako ko po sa inyong tungkol sa bala, di ba nabanggit ko? Gumamit din po ako noon. Meron pong nagbigay sa akin yan. Patay na po siya. Yun po kasi yung panahon na yon na para po akong rebelde, para po akong rebel. Ang dami kong kaaway na sinasalubong ko may mga baril. Hindi po ako tinatamaan. Linawin ko Hindi po to katulad ng iba na tinamaan ng baril tapos hindi tumalab. Ako po, hindi tinatamaan. Ewan ko kung bakit. Pero malakas talaga ang loob ko. Sabi nga ng nanay ko, adrenaline junkie ako. Yung bala na yon ay sagrado. May dasal. Nakasubo po yon sa ilalim ng dila ko. Pag linagay ko po yon sa bibig ko, ito'y nagiging napakatamis, parang candy. Ganun po yon. Pero, pagkatapos, iluluwa mo. Kasi, pagka nagkamali ka, o nagdadaldal ka, sigaw ka, excuse me, monti ko na yung malunok minsan. Ang laki nun, mahaba yun, ganyan. Tsaka, tandaan nyo, bala matulis, nasa loob ng bibig mo. Pag nandito kasi yung tulis, tumatama dito sa may dulo ng sa may ngipin ko sa ngalangala, masakit. So, binabaliktad ko yung tulis nandun sa loob.
So nakakatakot kasi matutusok naman ng iyong lalamunan. Those are my experiences. I'm telling you the truth. I don't care if you don't believe me or, alam ko na maraming, that I cannot please everyone. I'm not trying to. Wala po akong panahon sa hindi naniniwala. Ito po'y pinangako ko kasi nagagampanan ko at sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko, kung ano ako, na ipinanganak akong kakaiba. Ito kasi ang panahon para mag-share. Okay, balikan ko po yung bala. After using it for, I think, 3 years, a little bit more, panahon na parang isole. Ang anting-anting o agimat ay nagiging mabigat after a while. Kailangan mong isole. Gaya ng sinabi ko, ikukwento ko lang po yan dun sa mga subscribers ko. I'm going to tell them all about it. Marami kasing detalye na hindi naman talaga pwedeng basta ko ikwento sa mga nag-uusyoso lang. Pero ito ang tandaan ninyo. Huwag kayong pabigla-bigla sa pagbili ng anting-anting. Walang kinalaman yung halaga dyan eh. Hindi po yung halaga ng pera ng pagbili. Ang dami dyan, 25 pesos, 50 pesos, mahal na nga yun. Pero hindi ko mo may anting-anting ka. Ibig sabihin, may kapangyarihan ka, natatalab. Hindi po. Yan ay inaalagaan. Yan ay sagrado. Yan ay may dasal. Hindi po yan basta-basta. Hindi ko mo suot mo, ligtas ka na. Hindi po. E di dapat po lahat ng tao may superpowers. Kung totoo yan. Maski po yung nabibiling agimat o pampaswerte na para tumawag ng pera para swertihin ka. Mariosep, edi sana yung nagtitinda po niyan ubod na ng yaman. Hindi po. Depende pa rin sa tao at kung paano mo alagaan at kung ano ang pangako. Ganun po yan. Napakahalaga nun. Hindi yan tumatala basta-basta. Kung gusto talaga ninyo, kunyari kayo'y nakukulang, pumunta na lang po kayo sa albularyo, mabuti pa kasi makakatulong sila, maaari pa balik-balikin ka para magkapera sila, pero just the same they can cure you. Yung iba lang siguro kailangan po ng pera. Normal naman po yun, exchange of energy. Basta titingnan nyo lang po kung anong klaseng albularyo yung pinupuntahan ninyo. Titingnan nyo rin po kung ano yung yun lang pong santo ninyong may, marami po yan eh. Marami. Marami rin pong namatay na bumili ng medalyon na akala nila hindi sila magkaka-COVID pagka ginamit nila yon dahil proteksyon sa health. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Kailangan pag-aralan ninyong mabuti. Welcome po lahat ng taong gustong magtanong sa akin. Welcome po kayo. Huwag lang sanang bastos. Kasi wala namang mararating, wala ring mapupuntahan ang nambabastos. Tsak, babalik din sa inyo. Yan, sigurado ko. Kung ako sa inyo, kung gusto talaga ninyong pag-aralan ang tungkol sa anting-anting, tanongin niyo ako. Meron isang anting-anting na para hindi ka makita ng mga tao, maging invisible ka, kailangan patayin mo yung pusa, parusahan mo, ilagay mo, ibaon mo, babalikan mo na sa loob ng 1 taon at hahanapin mo yung buto. Kasalanang malaki po at hindi totoo yun. Huwag po kayong maniniwala doon. Yan ang isa sa mga bagay na kailangang malaman ng mga tao dahil ang akala nila, dahil mahaba ang kwento nung araw pa, ay totoo na. Hindi po. Hindi po. Hindi ganun yun. Basta, andito po ako. Ako, hindi po ako manghuhula. Marami kasing nagpapahula. Hindi po ako manghuhula. Pero nalalaman ko yung mga bagay sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa akin ng sarili ninyong gabay. Ganun lang po kasimple yun. Pinagdadasal ko kayo palagi. Huwag kayong mag-alala. Nandito pa rin ako. Hanggat maaari, gagawin ko ng paraan na palagi akong may maikwento sa inyo. God bless everyone. Sige po.